Magandang gabi po muli sa ating lahat. Papuri sa Diyos na makapangyarihan, ang ating tagapagligtas, tagapag-ingat ng ating buhay at ang ating kaluluwa. At sa gabing ito, nandito tayo sa pagpapatuloy ng ating pagtunghay sa aklat ng Deuteronomio at mayroon lamang isang verse ang ating maging sentro ng pag-aaral ngayon sa gabing ito dito po sa aklat ng Deuteronomio. At ito po ay ang Deuteronomio 22:5. Deuteronomy 22 verse 5. Napakahalaga po nito dahil ito po ay isang pamantayan sa kaayusan. Ang sabi po rito, ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panglalaki o ang mga lalaki ay huwag din magsusuot ng kasuotang pangbabae. Sino mang gumagawa nito ay kasuklam-suklam sa Panginoon na inyong Diyos. Ayan. So dito po, ito'y utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises na istrikto po dapat magkaiba ang kasuotan ng lalaki at kasuotan ng babae. At ito po ay carried pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Dahil maaaring sasabihin ng mga present generation ngayon, pwede naman ganito ang pananamit. Bago lang ho yan, no? Para sa inyong kaalaman. Medyo mag-research kayo ng konti, tingnan niyo katulad nito. Sa bawat bansa ay mayroong tinatawag na cultural o traditional na mga damit. At talagang makikita natin doon na iba ang damit ng lalaki kaysa damit ng babae. Dahil kasama yan sa kanilang gender identity, pagkakilanlan kung ano ang kasarian nila. So kakambal na ng kanilang kasarian, lalaki man sila, ang damit ng lalaki. At kung siya'y babae, ganun din, pinapakilala niya ito sa pamagitan ng kanyang damit bilang babae. So medyo maliliit lang po itong ating mga illustration dito. Pero yan naman kinuha ko lang po sa internet yung mga files na yun. Pero mayroon talagang mga cultural o traditional dress ang lahat ng bansa. Kaya mayroong isang common doon, bagamat magkakaiba ang estilo ng pananamit, mayroong isang pagkakapareho doon. Mayroong sariling damit ang babae, estilo ng damit, at ganoon din mayroong sariling estilo ng damit na panlalaki. Dahil yun ay pagkakilanlan. So, ganoon din yung pinapakita dito. Madali lang naman po yan Ita-type mo lamang traditional dress or cultural dress. Lalabas na po kagad yan. At dito sa atin, sa Pilipinas, bilang mga Pilipino, sino bang hindi nakakaalam ng baro at saya? Yan po ang damit ho talaga ng cultural, traditional dress natin. Itong sa lalaki na pangkaraniwang tinatawag ngayon na barong. Pero ang tamang bigkas po niyan ay baro ng Tagalog. Ngayon, barong. Ito naman ay blusa at saya ng babae. Ngayon, hindi sa sinasabi ko na ito ang idadamit natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung principle ng pananamit na sinasabi doon sa Deuteronomio 22:5. Galing mismo sa Diyos na kailangan ang lalaki ay panlalaki ang damit niya at hindi siya pwedeng magsuot ng damit na pambabae. At ganun din ang babae. Tinatanggap natin na mayroong pagbabago sa panahon ng estilo ng pananamit. Pero the principle remains the same. Kahit magbago yan ng estilo, ng tabas o tila na gagamitin, pero siyempre, ang damit ng lalaki, damit pa rin ng lalaki. Damit ng babae, ay damit pa rin ng babae. No? O, ulitin ko sa inyo, hindi natin sinasabing ito ang idadamit natin. Babalik tayo sa ganito.
Pero hindi po. Ngayon, meron pang magsasabi, isang contention pa nila. Noon, sa ibang kultura, kahit ngayon, parehong mahaba ang damit ng lalaki at babae. Tama. Halimbawa sa Saudi, sa India, sa ibang parte ng India, may mga lalaki na mahaba din ang kanilang damit, pero suriin mong maigi. Dahil katulad sa Biblia, kahit pag-aralan mo yan, iba pa rin ang tabas at ang estilo ng damit ng lalaki at ganon din ang damit ng babae, bagamat parehong mahaba ang tila ng kanilang mga damit. Dito lang po sa atin, dahil sa impluensya ng Europa sa Amerika, sa palagay ko, kaya nagpapantalon tayo. No? At itong pang-itaas natin ay ganito, parang polo o long sleeve. Pero kung ibabalik nga natin sa mga ganito, ayan tulad niyan. Maliit lang po Pero tingnan na lamang po ninyo sa internet. Parehas po mahaba ang damit nila, lalaki at babae. Pero magkakaiba po yan. Hindi pa rin po sinusuot ng babae yung damit ng panglalaki. Iba po ang tabas niyan, iba po ang pagkagawa niyan. Yan. So maging sa school, maalala nyo, karamihan sa atin dumaan ng mga eskwelahan. Sa eskwelahan, itinuturo yan. Mayroong dress code ang lalaki at ang babae. Naalala nyo, elementary pa lamang o kinder pa lamang, iba na ang damit ng babae kaysa lalaki. Dahil nga, yan ay bahagi ng ating tinatawag na natural na instinct na iba ang lalaki at iba ang babae. Kaya, nung nagpo-propose ng mga school uniforms, siyempre, hindi isang uniform lang na pwedeng suotin ng lalaki, pwedeng suotin ng babae. Magkaiba po yan. Kahit high school at yung ibang mga colleges. Kaya lang, unti-unti, pagdating sa college ngayon, ang iba ay naging liberal na pagdating sa pananamit. Impluensya po yan ng ibang bansa ng mga colleges na freelancer sila doon. Malaya sila kung ano ang kanilang pananamit. Pero sa school dito sa atin, medyo conservative pa rin. Karamihan ng school dito sa atin ay nagre-require talaga ng tamang pananamit para sa lalaki at sa babae. Yan, dito po sa syudad namin, karamihan po dito ng mga eskwelahan ng high school, saka elementary, ganito talagang pananamit. Nakapalda at blusa pa rin ang babae. Dahil doon pa lang, minumulat sila sa katotohanan kung ano talaga ang kanilang kasarian. Yan, mga bata pa, elementary, kinder, mga papansinin nyo, yung ating mga palikuran, o restroom, CR, ang tawag natin dyan, ganon din ang mga signage, o kahit anumang lounge, yung mga silid na dapat maghiwalay ang lalaki at babae. Ito rin ang makikita natin. Bagamat ito ay silent picture, pero dinidefine niya yung lalaki at dinidefine niya yung babae sa pamagitan ng kanyang damit. So, ito po'y parang ano pa rin, ang principle nito ay nanggaling pa rin doon sa utos ng ating Panginoon na hindi pwedeng isuot ng lalaki ang damit ng pambabae, ganoon din ang babae, hindi dapat magdamit ng panlalaki. Ang sino mang gumagawa nito, ang sabi doon, karumaldumal sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng karumaldumal? Hindi katanggap-tanggap. No? Hindi approve. Yung ibig sabihin ng karumaldumal. Mas mabigat na word yan. Hindi sinabing hindi gusto. Kundi karumaldumal ho talaga. Ibig sabihin, paglalabagin yan, yung kautusan niya ng ating Panginoon, napakabigat. Talagang insulto sa Diyos yan. Siya mismo nagsabi niyan. Maging yung mga guro. Ang traditional talagang uniform ng mga guro ako, hanggang sa matapos ako, talagang kinagisnan ko ng mga guro, ay nagdadamit talaga. Mga babae, ganito ho talaga ang damit. Ngayon nga lang, medyo paiksi ng paiksi. At ang iba yung mga nakapantalo na. Yan ang bagong... pero sa mga kaedadan ko at mga mas may edad sa atin, naalala natin yan, ang mga guro natin, stricto talaga silang magdadamit ng ganyan. Kasi ganito yan
Ang mga estudyante, pinagdadamit nila ng ayos. Tapos ang guro, hindi sila magdadamit. Sila yung nagsisilbing halimbawa. No? Pinapakita nila sa pamagitan ng kanilang pagdadamit kung ano ang tamang pananamit ng lalaki, tamang damit ng babae. Ngayon lang po yan, nagkaroon na ng modification na ang mga babaeng guro ay yung long pants na ang kanilang sinusuot. At kung hindi naman long pants, nakapalda ay medyo maiksi naman. No? Pero mayroon talagang dapat na pananamit, lalo tigit sa mga mananampalatayang Kristiyano na nagsisilbing mga liwanag, mga ilaw, mga mabuting halimbawa. At sa mga lalaki, ganun din, tingnan mo. So dito, ang mga guro na ito ay nagpapakita ng halimbawa kung paano manamit o ang damit ng isang lalaki. Sa military, ganun din. Traditionally, ang military, ganito talaga ang kanilang pananamit. Naalala ko nung nasa CAT training kami, yung mga officers namin, yung uniform ganito, pag mga babae. No? At ibang uniform ng mga lalaki. No? Ano pa rin, kanila pa rin pinoproject kung ano ang dapat na damit na pambabae. Differentiation. Binibigyan nila ng pagkakaiba. Distinction ang damit ng lalaki at babae. Dahil, bakit nagkaroon ng ganong klaseng batas ang Diyos sa kanila? Ganito po yan ang batas ay ginagawa, mayroong mga dahilan yan. Una, prevention. Pangalawa, yung existing na sitwasyon ay gusto nilang kontrolin. Kaya nagkakaroon ng batas. Yun namang iba, gumagawa sila ng batas para yung iniisip nila na pwedeng mangyari ay mapigilan. So, itong batas na ito ng ating Panginoon na ang lalaki ay hindi dapat magsuot ng damit ng pambabae at ang babae ay hindi dapat magsuot ng damit na panlalaki, ito po ay may existing ng sitwasyon na ayaw ng Diyos na gayahin ng mga Israelita. At tingnan nyo, sa Genesis chapter 1 verse 27, ang sabi po rito, nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So tingnan, malinaw po yan the very first chapter ng Bible, doon sa paglalang ng ating Panginoon. Anong nilalang niyang tao? Lalaki at babae. Wala pong alanganing sitwasyon. Wala pong panggitna. Wala pong pangatlong kasarian. Walang pang-apat na kasarian. Strictly lalaki at babae. At hanggang sa panahon natin ngayon, yan ang nag-i-exist na kasarian. Lalaki at babae. Gayon pa man, pagdating sa chapter 19 ng Genesis, ay makita kagad natin doon na mayroong mga lahi na ang mga lalaki nila ay hindi nila matanggap ang kanilang sarili na sila ay lalaki. Na sa halip na magkagusto sila sa babae, lalaki ang kanilang kinukursunada. Ayun. O di ba't ganun ang nangyari niyan? Panahon niya ni Abraham. At yung kanyang pamangkin na si Lot, na kasama niyang pumunta sa lupang pangako, ay napunta sa mga lugar na ito. Sodoma, Gomora, at 3 pang mga lugar. At ang mga lalaki dito ay, sabi doon sa aklat ng Jude, ay they are involved in a strange flesh. Kakaibang laman. Ibig sabihin, hindi natural, hindi pangkaraniwan, strange flesh. Kaya nung kinagabihan, nung si Lot, yung pamangkin ni Abraham, ay pinuntahan ng 2 anghel ng Diyos para siya ay iligtas dahil nagpasya ang Panginoong Diyos na susunugin niya itong Sodoma, Gomora at ang 3 pang lugar dahil nga sa napakasama ng mga tao roon. Ayun, nung kinagabihan noon, kinatok na sila ng, sabi doon, mga lalaki ng buong bayan. At gustong ilabas ni Lot yung kanyang mga bisita. Akala nila mga pangkaraniwang tao. At ang sabi nila, gusto namin silang makilala. Pero ang sense po ng word na yun, gusto nilang masipingan o magkaroon ng sexual
na alam niyo na. No? Pero mga lalaki ito, kinorsunada nila yung mga lalaki. Kaya ang sabi nila, huwag ninyong gagawin yan. Huwag ninyong gagawin yan. Mga bisita ko ito. At nagalit sila kay Lot, sino ka bang dayuhan ka? At gusto mo pa kaming, ikaw pang mag-control sa amin. Ilabas mo yan. At doon, binulag ng mga anghel yung mga lalaki na yon. At itinakas nila si Lot. Ito mo yan, ha? As early as Genesis, ay mayroon ng ganitong klaseng mga lalaki na hindi nila matanggap ang kanilang sarili na sila'y lalaki. Piling nila, babae sila. Ang sabi ni Apostol Pablo, iniwan nila ang likas ng pagiging lalaki, na sa halip na lalaki ang kanilang gugustuhin, babae ang kanilang magustuhan, lalaki ang gusto nila. At sa panahon natin ngayon, hindi na po tayo ignorante niyan. Grabe, napakalaganap ng ganyang klaseng kalakaran ngayon. Ngayon, hindi natin nilabas ang Bible study na ito para magkondina kanino man. Ngunit atin sanang ang inaasahan natin palagi pag tayo ay nangangaral ng katotohanan, na mayroong mga tao na mabuksan ang kanilang kaisipan at malaman nila kung ano ang kalooban ng Diyos at yun ang kanilang gagawin. At hindi yung parang nahihila lamang sila dahil yan ang nagiging kalakaran ngayon. Ngayon, balik tayo ulit sa ating pinaka-main verse. Ang lalaki ay hindi dapat nagsusuot ng damit na pambabae. Ganon din ang babae, hindi dapat nagsusuot ng damit na panlalaki. Ang sino mang gumagawa nito ay karumal-dumal sa Panginoon. So anong pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang batas? Dahil sa ganitong mga sitwasyon na mayroong mga lalaki na alam nilang lalaki sila pero pinipilit nilang mamuhay bilang babae. At ganoon din, mga babae. Alam natin yan. May mga kakilala tayong ganyan eh. May mga kamag-anak na tayong ganyan eh. No? At yun po ay hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Kung ano ang kasarian natin nung pinanganak tayo, yun tayo. Hindi natin pwedeng baguhin yan dahil parang iniinsulto natin ang Diyos niyan. Siya ang nag-design yan eh. Siya ang may gusto niyan eh. Kung ano ang ating magiging kasarian. Kaya, maging maingat tayo ngayon dahil ito ang isang panganib na nakikita ko. Yung orientation natin, yung sinasabi nilang sexual orientation natin ay straight nga tayo. Halimbawa ako, lalaki ako. Yung misis ko ay babae. Talagang straight siya. Kaya lang pagdating sa pananamit, doon tayo magiging maingat, lalo't higit ang mga mananampalataya. Dahil ngayon po, mayroong isang nakakadaya na pamamaraan. Kita niya? Mayroong mga unisex na mga damit. Anong ibig sabihin ng unisex na damit? Damit na pwedeng panglalaki, pwedeng pambabae. So, sa pamamagitan ng ganitong klaseng passion o uso, binrake nila yung barrier ng distinction ng damit ng lalaki at damit ng babae. Na yan ay isang paglabag sa patakaran ng ating Panginoon. Ngayon, sasabihin ng iba, lumang tipan yan eh. Yan ay batas ng Diyos sa mga Israelita eh. Tama yun. Yun ay sinabi noong panahon ng mga Israelita. Pero ang tanong, ano bang tao ngayon? Di ba't lalaki at babae pa rin? So, applicable pa rin itong principle na ito. Mayroong mga batas na exclusive para sa mga Israelita at hindi applicable sa mga hindi Israelita, sa mga Kristiyano. Pero may mga batas dyan na applicable pa rin para sa atin. Katulad yan yung sa pananamit, applicable pa rin sa atin yan. Ngayon, sa ngayon kung marami ang nakikipagtigasan ng natwiran yan, dahil nga tayo ay na-impluensyahan ng ibang klaseng kultura. Ganito na lang eh. Tanungin ninyo ang mga lolo at lula ninyo. Kasi malapit pang henerasyon sila sa atin eh. Mga ilang taon lang ang nakalipas. Ganyan ba ang pananamit nila noon? Hindi. Ito lang yan eh. Mga ilang taon lang na binaha tayo ng ganyang klaseng kultura at na-impluensyahan ang marami sa atin. Lalo't higit, wala tayong prinsipol na pinanindigan tungkol sa pananamit.
Basta kung ano na lamang ang uso, ay pinapatulan natin at ginagaya natin. Pero kung tayo ay tunay na mananampalataya at alam natin yung mga biblical principle tungkol sa pananamit, siyempre hindi tayo gagaya. Hindi tayo madadala ng mga yan. So ngayon nga, babalikan ko ito, itong unisex clothing, ito ay isang very deceptive na pamamaraan para i-break yung principle na yon ng Panginoon tungkol sa pananamit. Unisex. At ito pa, medyo mas bago ito, cross-dressing. Cross-dressing. Ibig sabihin itong cross-dressing, ito na talaga yung mukha ang paglabag doon sa patakaran nila ng Panginoong Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng cross-dressing, yung damit ng babae, pwedeng isuot ng lalaki. Yung damit ng lalaki, pwedeng isuot ng babae. At yan ang nakikita natin ngayon sa lipunan natin. Bakit? Dahil mismo yung mga kilalang tao, ina-idolize, iniidolo ng mga kung sino-sino man, ay sila ang nagiging mga endorser, nagiging mukhang mga modelo ng ganitong klaseng pananamit. At yun naman mga humahanga sa kanila ay ginagaya sila. Yun na. Cross-dressing po ang tawag dyan. At ito po ay, yun ay tahasang paglabag talaga doon sa Deuteronomy 22:5 na ang lalaki ay hindi dapat nagsusuot ng damit ng pambabae at ang babae ay hindi nagsusuot ng damit ng panlalaki. Sa ibang salin po ng Bible, ang sabi doon, men should not wear that which pertains to women. Anumang bagay na pangbabae, hindi lamang damit eh. Yung mga obvious na bagay na talagang pambabae, hindi pwedeng isuot ng lalaki. Alam niyo kung bakit? What is behind? Bakit yan ay pinagbawal ng ating Panginoong Diyos? Yun na nga, straight nga ang isang lalaki. Hindi naman siya bakla. Ang babae, hindi naman siya tumboy. Pero yung kanyang ginagawa, yung kanyang pananamit, sa ngayon, hindi lang pananamit, kilos, pagsasalita, at yung hilig. Medyo nadagdagan na eh. Mga mananampalatayang Kristiyano. Mananampalatayang Kristiyano, ako'y nananawagan sa inyo. Kung mayroon mang mga tao na maninindigan sa katotohanan ito, sila ay yung mga tunay na mananampalataya. The true believers of the Lord Jesus Christ is the last frontier na dapat manindigan tungkol sa katotohanan ito. Hindi magandang tingnan na yung mga nagsasabi pang mananampalataya, Bible believers, born again, Christian, o kung ano man ang tawag ninyo sa inyong sarili, ay kayo pa o tayo pa ang nag-i-endorso ng ganitong klaseng hindi nararapat na pag-aayos o pamumuhay. Tayo dapat ang nagkikitaan ng matuwid na pamumuhay. Hindi yung tayo ang nadadala ng pamumuhay ng mga taong wala sa ayos. Na mag-ingat tayo sa ating pananamit. Siguraduhin natin na yung damit natin ay talagang, kung lalaki tayo, panglalaki yan. Yung mga gamit natin dapat panglalaki yan. Babae, gayon din. No? Dapat ang gamit ninyo, damit at mga gamit ninyo ay talagang pambabae. Walang bahid ngayon ng pagsalungat sa kalooban ng ating Panginoon. Na itong ganitong klase, nagsimula sa ganyan na. Pero nag-i-exist na talaga. Yung ganong klase, sabi ko nga sa inyo, as early as Genesis, mayroon na nag-i-exist na ganon. At hindi lamang isang tao, ilang tao. Mga bayan po yun, 5 bayan. Pagdating sa Judges, mayroon pa rin. Aklat ng mga hukom, mayroon pa rin. Nag-i-exist na yung ganon na mga taong hindi nila matanggap talagang yung tunay at likas nilang kasarian. Gusto nilang the other side sila. At yun ay nakakalungkot. Pero ang magandang balita niyan, ang Diyos, no, ay marami na po siyang binago. Yan. Marami tayong mga kapatiran ngayon na dating nahulog o nabiktima, na impluensya ng ganong klaseng pamumuhay. Pero ngayon purihin ang ating Panginoon sa kapangyarihan ng Diyos
ay naging matuwid na sila at namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Yung dating lalaki na nagpapakababae, ngayon ay talagang lalaking-lalaki na. Yung babae naman na nagpipilit magpakalalaki dati, purihin ang Panginoon sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon ay talagang babaeng-babae na at namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Walang imposible. Kaya yan ang layunin sa ganitong mga mensahe. No? Hindi para insultuhin, ipahiya o ano man negatibong parating sa kanino man, kundi kahit ang ang iba sa kanila ay biktima at na-influensyahan din lang. Hindi nila alam eh. Pero ang sabi nga ng Panginoon, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang alam nila, yun ang tama eh. Kikimbot-kimbot din sila, gaya-gaya sila. Pero nung nag-aral na sila ng salita ng Diyos at nalaman nilang katotohanan, ay, hindi pala tama yun. O diba? So sa tulong ng kapangyarihan ng Panginoon, salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos, ayun, napalaya sila ng Panginoon sa ganong klaseng mga impluensya. Purihin ang ating Panginoon at ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ngayon. At ito pa nga hindi lang yan nananatili sa pananamit o sa gamit, sa kilos, sa pananalita. Pati sa pananalita, mag-ingat kayo lalo dito sa mga kapatiran. Huwag kayo magpa-impluensya sa mga pananalitang hindi nararapat. O kahit sa mga biro-biro man lamang, huwag ninyong gagawin yan. Dahil yan po ay isang klase ng endorsement. So hindi po sila tumigil dyan, yung mga taong hindi mananampalataya, yung talagang palaban sa kalooban ng ating Panginoon. Alam mo, sa ngayon, pilit nilang binabago ang katawan ng lalaki at pilit ginagawa ang katawan ng babae. Gayon din ang mga babae. Nagpapa-opera, nagpaparituke ng mga katawan nila para magmukha silang lalaki. Yan ay talagang ako ay naaawa sa ganong mga tao na na-influensyahan ng husto ng ganitong klaseng kaisipan. Kasi ang iniisip ko, paano pag dumating sila sa punto na sila ay magbabago? Pagkatapos ang katawan nila ay nagalaw na. Anong gagawin nila doon? Ipa-opera ulit nila. Yun ang kuwan doon eh. Kasi marami din talaga ang nagsisisi sa bandang huli. Namumulat sila sa katotohanan eh. At tinatanggap nila ang kanilang sarili. Sa ngayon nga, yun ang hindi maganda eh. Gusto nilang, hindi nila matanggap ang sarili nila, pero gusto nilang tanggapin sila ng ibang tao doon sa kanilang kalagayan. Hindi maganda yun eh. Ang lalaki, hindi niya matanggap na lalaki siya. Pagkatapos pinipilit niya yung iba na tanggapin siya na siya ay hindi lalaki. Hindi tamang kaisipan yun. No? Kaya sa awa at biyaya ng ating Panginoon, wala namang pwede magpalaya dyan kundi ang katotohanan. Tanggapin nilang katotohanan. Ganito talaga. Pero marami na po, lalo yung may mga pera, gumagastos talaga sila ng pagpapabago ng kanilang katawan. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ho talaga nila mababago yung katawan. Yung lalaki, katawan ho talaga ng lalaki yan. Pwede niyang iritoke yan, kung ano-anong iritoke niya yung panlabas. Pero yung panloob, hindi niya pwedeng baguhin yan. Ayan o, iba ang structure ng katawan ng lalaki at structure ng katawan ng babae. Ang gagalawin nila yung panlabas, mula mukha, buhok, napapahaba naman yan, pati yung mga lalaki nagpapalaki ng dibdib, yung mga babae naman na ayaw nilang maging babae, nagpapalit ng kanilang dibdib, hanggang sa pababa. Kaya nilang gastusan yan, kaya nilang baguhin yan. Pero paano yung mga internal? Iba ang pagkagawa, iba ang body belt ng lalaki, at iba ang body belt ng babae. Ayun o, sa ganito nga simple anatomy, ano sila, iba. Ibang structure. Kaya nga, di ba pag mayroong mga natatagpuan ng mga bangkay, lalo yung mga skeleton na-identify pa rin nila eh. Kahit matagal na yan, ilang taon na yan tapos mga bungo na lang, mga skeleton na lamang, nakikilala pa rin nila kung sa babae at sa lalaki ito. Bakit? Magkaiba nga po ang pagkagawa niyan eh. Iba ang disenyo ng kanilang katawan. At sa kahuli-hulihan, kahit naman mga lalaki gustuhin nilang mapagkapababae,
Ang babae lang ang merong mattress. May ovary na pwedeng manganak. Hindi pa rin talaga pwede yung desire nila na magpakababae dahil ang isa sa pinaka-fulfillment talaga ng pagkababae ay yung siya ay may kakayanang manganak. O may structure siya para manganak. Absent yan sa lalaki. Kasi lalaki nga siya eh. Hindi naman siya naka-design para sa ganyan eh. So, sa isang banda, mayroong malaking frustration. Mayroong malaking kabiguan sa panig ng mga tao na nagpipilit ng ganyan. Ngayon, masyado silang radical at ang iba sa kanila ay ma-influensya. Pero may hangganan yan eh. May hangganan yan. Kahit gaano ka-radical naman yan, kahit gaano kabangis nila, nakikipaglaban sila sa sinasabi nilang kanilang karapatan, ilan sa kanila, isang araw, magbabago din ang isip. Tatanggapin din nila ang katotohanan kung ano talaga sila. Kung ano talagang kasarian nila. Yun na yun eh. Kaya, sa pamagitan ng ganitong klaseng pangangaral, pananalangin sa mga kakilala natin na ganyan, na-influensyan sila ng ganyan, at tiyaga na mag-share ng salita ng Diyos, ng katotohanan, umaasa tayo na sila ay palayain din ng ating Panginoon at sila po ay magiging mga buhay na patutuo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Marami yan sila eh. Kita mo kahit sa YouTube, ang dami nakapost niyan eh, na talagang nagbago sila sa tulong ng ating Panginoon at ngayon ay lumalakad sila ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, sa huling bahagi po ng ating pag-aaral, mayroon pang isang kaibahan na dapat mapanatili sa lalaki at babae. Diyan po ay ang buhok. Kasi pinag-usapan natin lalaki at babae. Buhok. Dito po sa unang Korinto 11, 14 hanggang 15, yan po ay diniskas ni Apostol Pablo. Sasabihin ninyo kasi sa panahon natin ngayon napapansin ninyo kapaligiran natin, ang buhok ay isa sa mga pinaglalaroan ng gusto. Kung ano-anong ginagawa sa buhok, lalaki at babae man, kulay, estilo ng gupit, kung ano man. Yan ang isa sa naging, ano ba tawag dyan? Para instrumento ng pagpabago-bago, yung buhok. Bibiro nga ako nung nauso yung nagdami yung mga blonde ang kulay ng buhok. Tayo sa Pilipinas, normally tayo itim ang kulay ng buhok natin. Pero yung iba, nagpapablond. Sabi ko, malapit nang magkaroon ng taglamig dito, ng yelo, dahil marami na ang blonde ang buhok diba? Kasi ginagaya nila yan doon sa mga lugar, mayroong taglamig. So, biro ko lang yan. Pero dito po, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, hindi ba kalikasan mismo ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang nagtuturo, ang Biblia ang nagtuturo, siya ang nagtuturo. Ang ginamit niyang argumento dito, kalikasan, nature. Sabi niya, nasa atin yan Ang concept talaga natin, pag lalaki, maiksi ang buhok niya. Nakakahiya pag siya may mahabang buhok dahil hindi yan likas para sa kanya. Pero tingnan naman ninyo, itong nakaraang mga panahon, yung mga napapanood natin, yung mga taong hinahangaan, ay talagang, lalo tigit yung mga nasa rock music, sila yung nagpo-promote talaga ng mahabang buhok, mga lalaki. Which is, dito pala sa Bible, ang sabi ni Pablo, hindi dapat yan. Hindi yan likas. Hindi yan natural sa lalaki na mahaba ang buhok. Kahihiyan sa kanya yan, ang sabi niya. Kaya nga, yung nakikita ninyong mga picture daw ng Panginoon na mahabang buhok, hindi po yan. Yan po ay unang-una, hindi siya dapat gawa ng larawan kasi wala namang nakakita ng tunay na larawan sa kanya. At isa pang pagsalaula dyan, sinasabi nilang ito ang Panginoon, tapos mahaba ang buhok, hindi nga yan ang likas nila Parang ginagawa nila ang Panginoon na binabae dyan Yung mga larawan na mahaba ang buhok, dahil hindi yan kalakaran. Si Apostol Pablo mismo, nagdi-discuss niyan, panahon nila yan. Hindi po uso doon na mahabang buhok ang lalaki. Maiksi talaga buhok ng lalaki.
Hindi natin alam kung anong klaseng gupit nila. Basta hindi mahaba ang buhok ng lalaki. Kaya pinapakilala nila yung mga imahin daw ng Panginoon at yung sinumang mga santo na mahahaba ang buhok. Nako, kasama yan sa pagpo-promote nila ng feminism. No? Yung mga lalaki gusto nilang gawing babae. Ay nako, yan po ay isang covert na mga style, na mga operation, na mga hindi mananampalataya. Kaya next time na makakita ka ng larawan ng mga santo at santa at latugit ng mukha daw ng tagapagligtas, pagkatapos mahaba ang buhok, kinokondisyon ang isip noong mga, kita mo, saan ang gagaling yung maraming mga lalaki na nagpapakababae? Hindi ba doon sa pananampalatayang yun? Na nananalangin doon, palagi nilang nakikita yun. Mahaba ang buhok, lalaking mahaba ang buhok, my goodness. Palayain ng Diyos tayo, dalhin tayo sa katotohanan ng mga yan, dalhin sa katotohanan. Dahil ang iba sa kanila, seryoso naman talaga sila. Yun nga lang, hindi nila alam kung ano ang tama. Pero pag yan ay naaralan, nagigising sila eh. Kaya, mag-pray tayo para sa kanila at kung may pagkakataon, ibahagi natin ang katotohanan sa kanila. Huwag tayo mag-atubili. Ang Diyos na ang bahalang kumilos sa kanilang buhay. Ang banal na Espiritu. So, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ba't kalikasan mismo ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya. Subalit, kung ang babae ay may mahabang buhok, ito ay kanyang karangalan. Sapagkat ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya na pantakip. Ayun. Yan, isa sa subject na pinag-usapan dyan sa unang Korinto 11, yung lambong ng babae. Yung nananalangin na may lambong. Ngayon yung iba, ginawa nilang literal. Kumukuha talaga sila ng tila at ginagawa nilang lambong. Pero pag-aralan mo ng maigi yan, ito nga ang conclusion dyan eh. Ang sabi niya, yung buhok ang binigay na lambong sa inyong pantakip. Kaya ang mga nakakaunawa niyan, hindi yan sila kumukuha ng kung anong tila at ginagawang mga bilo o lambong. Hindi. Kasi naintindihan nila yung buhok nila. Yun ang pinakapantakip sa kanilang ulo. Kaya ang sabi diyan, yung babae na nagpapaputol ng buhok, nagpapaiksi ng buhok, ang sabi ni Pablo, pakalbo na siya. Kasi parang wala na siyang takip sa ulo eh. Kasi nga, ang sabi diyan, ang kanyang buhok ay binigay sa kanya. So kung sa lalaki ay kahihiyan ng mahabang buhok, sa babae ito ay karangalan. Yan ay isa pa rin sa mga distinction ng lalaki at babae na dapat ma-preserve ng mga mananampalatayang Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, kung may yung mga hindi mananampalataya ha, kung may mga lalaking nagpapahaba ang buhok, may mga babae naman nagpapakalbo. Talagang sila hindi ko alam kung alam nila yung katotohanan nila o talagang ini-ignore nila, kinukontra nila. Dapat malaman nila yung katotohanan na ganyan. Kaya mga mananampalataya, huwag tayong magpa-influensya sa ganyan. At isa pang mahalagang paalala ni Apostol Pablo sa mga, lalo tigit sa mga kababaihang Kristiyano, tungkol ito sa pananamit. So hindi lamang basta't ang babae, nagdadamit na pambabae, kundi mayroon pa siyang sinabi dito sa kanyang sulat. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos, at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Ayun. Mahalaga po itong paalala na ito dahil alam na ninyo sa panahon natin ngayon, makontento na kayo ay maganda. Huwag na ninyong pangarapin pang maging sexy dahil ibang usapan po yun. No? Ang sabi nga doon sa ibang salin yung huwag mahalay ang pananamit. Ay grabe ngayon. Nagpapauso ng mga damit na hindi nararapat. Talagang nakakapukaw ng laman, lalo tigit ng mga hindi mananampalataya. Ako, naman. Kaya hindi dapat yan gayahin ng mga tunay na mananampalataya. Sa halip, ang sabi diyan, bakit siningil out ang mga babae? Dahil kahit sa panahon natin ngayon, pinag-isipan ko rin yan Sasabi ng babae, unfair naman sa amin. Siningil out kami, bakit ang mga lalaki hindi? Dahil makikita natin, ang mga babae ang masyadong ini-exploit. Ang babae ang masyadong
ini-influensya ng ganyan at pinagdanamit na hindi nararapat. Ang lalaki hindi man masyado eh. No? Ang babae talaga. Kaya, please, mga mananampalataya, sa halip na, na magpa-influensya kayo dyan, mga babaeng Kristiyano, kayo dapat ang makita ng mabuting halimbawa at magandang influensya kung paano manamit ng mahinhin, maayos, ibig sabihin yung nararapat, kung ano yung damit pang babae, yung damit pang babae. At kagalang-galang, sa ibang salin, yung hindi mahalay na pananamit. Kagalang-galang, yung bang hindi ka pag-isipan ng masama. Pag dumaan ka, pag titingnan ka, hindi ka pag-isipan ng kuwan, ng mahalay. Hindi maiwasan yan eh. Susuot ng mahalay na pananamit, talagang pag-iisipan ng mahalay yan. Pero sa mga tunay na mananampalataya, ito po ang kanilang patakaran. Ayan. Straight po yan na pananalita sa sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi nga po dito, hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mamahaling perlas na ginto at perlas. Mamahaling alahas na ginto at perlas. So mga mananampalataya, ang sabi rito, sa halip ang magiging palamuti, kung sila ang pinakaalahas ng mga tunay na mananampalataya ay mabubuting gawa. Gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuring na makadiyos. So, kaya mga tunay na mananampalataya, hindi dinadaan yan sa mga borloloy, sa mga alaalahas, para sila'y purihin, sila'y hangaan. Hindi. Simpleng-simple lang yan, ang mga yan. Ang kanilang pinakapalamuti o pinakaalahas nila ay yung mabubuting gawa. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, yan ang nararapat sa mga babaeng itinuring na makadiyos. Purihin ang ating Panginoon. So napakaganda po ng ating napag-aralan at tulungan po natin ang ating lipunan na mapigil na po yung pag-i-impluensya ng mga hindi mananampalataya at mga palaban sa kalooban ng Diyos. Mga taong hindi nila tanggap ang kanilang sariling kasarian. Tapos pinaglalaban nila, pinagsisigawan nila, talagang pinapangalandakan nila. Dapat silang makalaya sa ganyang klaseng kaisipan. At trabaho po natin yan bilang mananampalataya, manindigan sa katotohanan, ipangaral ang katotohanan, ipanalangin natin sila, at sa anumang paraan ay madala natin sila sa katotohanan. At ang sabi ng Panginoon, malalaman nilang katotohanan at palalayain sila ng katotohanan. Purihin ang Diyos. Maraming salamat sa iyo sa gabing ito, Panginoong Diyos. At ako po'y umaasa na ang aralin na ito, Panginoon, ay maging kapakipakinabang at magiging instrumento po na marami po ang magising sa katotohanan upang sila po'y makalaya sa mga masamang impluensya, Panginoon, ng mga taong hindi mananampalataya. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, at nangyayari palagi ang iyong kalooban at ang kapangyarihan ng iyong banal na salita. Sa lahat ng ito, kami sa iyo umaasa lamang palagi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.